Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Perez. At ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham na ating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Ador. Bueno, basahin na natin ang liham ni Ador di Kuya Perez. Sana po kuya ay mapili ninyo ang aking liham na ipinadala. Matagal na rin po akong nakikinig sa inyong programa kuya. At ang buong akala ko ay mananatili lamang akong taga-pakinig ninyo. Yun pala kuya ay isa din akong hihingi ng payo sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pagalang Ador. 27 taong gulang. At para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Perez. Ano bang ipinakain sa'yo ng Ador na yun, ha? At hindi mo siya maiiwan, ha? Celia? Inay, mahal ko po si Ador. Lintik na pagmamahal na yan. Buksan mo nga ang mga mata mo, anak. Manluloko ang Ador na yon. Ano bang nakita mo sa kanya? Bakit ba, Inay? Mabait naman siya. Kung mabait, mabait siya. Pero nakita mo naman, ang dami ng babae ang niloko niya. Nagbago na po siya, Inay. At naniwala ka naman sa kanya. Nangako po siya na magbabago na siya, Inay. Ay, nako, maniwala ka doon. Sinasabi ko lang, maaaring pwedeng magyari. Baka magsisi ka sa bandang huli. Sinasabi ko sa'yo. Bakit, Inay? Wala na bang karapatang magbago ang isang tao? Nako, iba ang tingin ko sa taong yun. Manloloko siya. Inay, may ipagtatapat po sana ako sa inyo. Oh, ano yun? Inay, buntis na po ako. At si Ador ang ama ng dinadala ko po. Ano? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Buntis po ako. Malandi ka at sa Ador na yun ka nagpabuntis. Inay, patawarin niyo po ako. Mahal ko po siya. Hindi! Ayaw kong maging manugang ang Ador na yun. At hindi ka magpapakasal sa kanya. Hindi! Inay. Ani, kamusta ka na? Heto, maganda pa rin hanggang ngayon. Kamusta na yung sinasabi ko sa'yo? Bakit parang tila nagmamadali ka yata? Hindi naman. Gusto ko lang manigurado na hindi ka mapupunta sa iba. Bakit? Natatakot ka ba? Hindi. Kaya lang, sabik na ako kasi na sagutin mo ako. Oo, sige. Sinasagot na kita. Totoo, Ane? Yes! Ayos! Siyota na kita! Yuhu! Yes! Ano ka ba? Huwag kang maingay. Baka marinig ka ni inay. Magagalit yun. Wala nang inay mo. Nasalubong ko kanina nung papunta ko dito. Sana, ako lang ang mamahalin mo ha, Ador? Oo. Ikaw lang. Wala nang iba. Baka naman sabi mo lang yan ha. Yung pala, marami kaming pinagsasabay-sabay mo. Wala. Ex-man. Mamatay man ako. O siya, sige, tama na yan. Naniniwala na ako.
Baka lukuhin ka lang ng Ador na yon, ha, Jaime? Mapapatay ko siya. Naku, matino pong tao si Ador, Itay. Paano mo naman nalaman na matinong tao yon? Alam ko ho, Itay, na matinong lalaki si Ador. At mabait siya. Siguraduhin mo lang na hindi ka nga nilolokohin dahil may kalalagyan siya. Sinasabi ko sa'yo. Tayo naman, huwag niyo namang husgahan agad si Ador. Matino po siya. Sana'y magdilang anghel ka. Dahil kung hindi, ewan ko kung anong magagawa ko sa kanya. Tandaan mo yan, Reggie. Opo, Itay. Patutunayan ko ho na nagkakamali kayo ng iniisip ninyo. Ador, tila madalang ka na yatang dumalaw ngayon. May trabaho ka na ba? Pasensya ka na kung ngayon lang kita nadalaw. Naghanap pa kasi ako ng trabaho ko eh. Ah, ganun? Siya nga ba? Mabuti naman kung magtrabaho ka na para hindi ka na dumi ng kalsada. Grabe ka naman kung makapagsalita. Abay, dapat lang na may trabaho ka para makapag-ipon ka naman para sa ating kasal. Madali lang yan. May mga magbulang pa naman ako eh. Di sila muna yung bahala sa kasal natin. Ayun, umaasa ka pa pala sa mga magulang mo. Hoy, matagal na tayo magjowa, no? Tinatanong na ako ng itay ko kung kailan tayo magpapakasal. Oh, hindi. Sinabi mo sana sa kanila. Ano pa? Malapit na. Ano? Naghihintay nga sila eh. At sabi nila, magsabi ka kung kailan tayo pakakasal. Kailan nga ba? Maghintay lang tayo, Josie. Sinabi ko na rin kay Itayang tungkol dyan eh. Anong sabi ng tatay mo? Pag-iipunan pa daw namin. Ganon? Akala ko ba? Kahit anong oras, pwede tayong magpakasal? Noon yun. Pero humina kasi yung hanap buhay nitong kon eh. Nung nakaraang taon. Kaya ito, kukunti pa yung ipon. Oh. Maghintay ka lang. Di maghihintay pa pala ako sa wala. Ha? Ano ba naman yung Ador? Hindi ka na mauubusan ng dahilan? Pinagsabay-sabay ko kuya ang tatlong babae. At nalilito tuloy ako kuya kung sino sa kanila ang aking pakakasalan. Mahal ko silang tatlo kuya. At hindi sa sariling pagbubuhat ko sa aking bangko kuya. May itsura ko. Kaya lahat ng liniligawan ko napapasagot ko. Minsan, kuya, ay... Ador, may pagtatapat ako sa'yo. ano yun, Celia? Buntis ako. Ha? Buntis ka? Oo, at ikaw ang ama. Teka, hindi ka kasi nag-iingat eh. Anong ako ang hindi nag-iingat? Ikaw nga yan ang mapilit eh. Oo, pero di ba sinabi ko naman sa'yo na mag-ingat ka? Kasalanan ko pa ngayon ha. Hindi naman sa ganun. Kaya lang, wala pa kasi kang uipon eh. Paano yan ngayon ha? Anong gagawin natin? Bakit mo ako tinatanong? Naku, hindi ko alam, Celia. Sasabihin ko pa sa mga magulang ko kung ano yung desisyon nila. Pakasalan mo na ako kasi. Kung hindi, tatakwil ako ng mga magulang ko. Paano yan? Wala pa akong ipon eh. Anong wala? Buntis na nga ako.
Sabihin mo sa magulang mo na makipag-usap sila sa nanay ko. Paano nga? Wala pa kaming perang ipon ngayon. Paano tayo ikakasal, ha? Ano ba talaga ha? Pakakasalan mo ako, hindi? Bigyan mo pa ako ng kunting panahon, Celia. Para pag-isipan ko yan. Huwag kang alis. Kakausapin ka ni nanay pagdating niya. Dito ka lang. Ano? Ado, mag-iipon ka pa bago kaya magpakasal ng anak ko. Abay, buntis na siya. Binuntis mo na ang anak ko. Ano kasi, Aling Inday? Kakatapos lang naming gumastos sa kapatid kong pumunta ng ibang bansa. Wala akong pakialam kung anong pinagkagastusan ninyo. Ang importante sa akin ngayon, ang makasal kayo ng aking anak. Paano nga ho, Aling Inday? O bakit Wala naman? pa akong ipon Ha? eh. Ayaw mong pakasalan ang anak ko dahil may iba ka pa, ha? Naku, wala ho, Aling Inday. Ha? Malalaman ko lang na may iba ka pang nabuntis. Ipakukulong kita. Tandaan mo yan. Sige po. Gagawa ko kami ng paraan. Abay, dapat lang na gumawa ka ng paraan. Kundi, sasabihin ko na nirip mo ito anak ko. At sinisiguro ko sa iyo na makukulong ka. Opo, Aling Inday. Sasabihin ko po sa magulang ko. Sa lalong madaling panahon, ha? Para makasal na kayo ng anak ko habang hindi pa halata ang kanyang tiyan. Buisit ka talaga, Ador. Wala ka nang ginawang tama sa buhay mo. Wala ka nang trabaho, nagbuntis ka pa ng babae. Wala akong magagawa, Itay. Andyan na yan Saan tayo kukuha ngayon ng gagastusin natin sa kasal, ha? Tay. Ano kaya kung ibenta na natin yung lupa natin sa may gilid ng kalsada? Ano? Ay, magagalit yung mga kapatid mo. Hindi nyo pa naparte ang lupang nyo ng mga kapatid mo. Yung parte ko lang po, Itay. Ibigay nyo na sa akin. At yun na yung gagamitin natin sa kasal ko. Hindi pwede. Magagalit ang mga kapatid mo. Tay, ayaw ko makulong Binanta na ko na Aling Inday. Na kung hindi ko pakakasalan yung anak nila, ididimanda daw nila ako ng rape. Talagang makukulong ka kapag idinimanda ka. Kaya nga ho, Itay, ibenta na natin yung parte na para sa akin. Para may gagamitin tayo sa kasal namin ni Celia. Saan ang ador na yun, ha, Celia? Inay, maghintay lang po tayo. Anong maghintay na sinasabi mo? Ilang araw na ang nagdaan. Wala pa rin ni Anino ng ador na yun. Hindi man lang sila magkipag-usap sa akin. Inay, pwede ba? Maghintay lang tayo. Kilala ko si Ador, may isang salita yun. Siguraduhin lang niya na pakakasalan ka niya. Dahil kung hindi, ididimanda ko siya ng rape para makulong siya. Inay naman, buntis na po ako. Siya ang magiging ama ng anak ko. Tumigil ka. Kasalanan mo ito Nagpabuntis-buntis ka. Ayaw namang panindigan. Kaya nga po, Inay, sinasabi ko sa inyo, maghintay lang tayo. Wala pa namang isang linggo Ang sabihin mo, baka takasan ka ng lalaking yon. Hindi naman siguro gagawin ni Ador yun, Inay. Kaya nga, ipagdasal mo na ganun daga. Kung hindi, maghihima siya ng malamig na rehas sa bakal. Inay!
nag-aalala ako, kuya, sa sinabing yon ng inay ni Celia. Kuya, naguguluhan ako. Kung pagkakasalan ko si Celia, paano yung dalawang babae pa sa buhay ko? Hindi pa naman ako sigurado, kuya, kung talagang si Celia na nga ang babaeng para sa akin. Hindi pa alam ng dalawang jowa ko, kuya, ang nangyari na may nabuntis na ako. Kaya lang, kuya, binantaan na nga ako ng ina ni Celia na ididimanda daw ako ng rape kapag hindi ko siya pinakasalan. Ang problema, kuya, ayaw pumayag ng aking ama na ibenta namin ang parte ko sa lupa na mamanahin ko. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Sana po ay mapayuhan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Ador. Alam mo, Ador, abay, nakakita ka siguro ng katapat mo. Akala mo siguro, ganun-ganun lang, may mabuntis ka. Ikaw naman kasi, hindi ka kontento sa isang babae at nambuntis ka pa. Paano? Kung pinakasalan mo si Celia, paano yung dalawa? Umaasa pang dalawang yun. Siguro hindi nila alam, ano? Na may nabuntis ka na. Ewan ko lang kung nalaman lang may nabuntis ka na. Baka kaliwat ka na ng sampal lang aabutin mo. Ano ba talagang plano mo? Sa bagay tama yung naisipan mo. Kung may mamanahin ka rin lang sa mga magulang mo na parte mo dyan sa lupa ninyo, sa lupa ng mga magulang mo, pwede yung naisipan mo. Kung wala ka pang magagastos, isalan nyo muna. Takot ka lang yata sa nanay ni Celia Hindi ka naman pwedeng idemanda ng rape niya, Ador. Hindi mo naman pinilit yan at saka hindi na minor de edad yan. Demanda ka man, nasa kay Celia na yan. Total, mahal ka naman ni Celia. Alangan naman, napababayaan ka. Huwag kang matakot dyan. Ang isipin mo ngayon, kung paano mo mapakakasalan si Celia. Hayaan mo lang yung dalawang nobya mo. Diyan ka na sa nabuntis mo. Wala namang gagawin yung dalawang yan. Ang hintayin mo na lang kapag nagkaharap kayo, talagang kaliwat ka na ng sampal. Ilan sila? Dalawa. Bali, 4 ang matatanggap ng sampal, Ador. Salawaan ka kasi. Gusto mo yata yung lahat ng babae, mapapasagot mo Bakit? Guwapo ka ba talaga? Yung mga babae napapasagot mo, yung mahilig lang sa guwapo. Pero yung sa totoong hinahanap nila sa isang lalaki, yung hindi tulad mo na guwapo lang pero wala kang trabaho. Siguro nagugwapo lang sila sa'yo, matigas yung katawan mo pero wala ka namang trabaho paano mo bubuhayin ng pamilya mo? Lukuhin mo lang yung mga babaeng naloloko mo. Pero yung iba, hindi lang sa itsura. Nakukuha yung hinahanap nila sa isang lalaki. Ang talagang tunay na lalaki, yung may trabaho, may palinindigan sa buhay, hindi yung tulad mo na gwapo ka nga, hindi ka naman nagtatrabaho. Abay, sinong sasakot dyan sa kasal ninyo? Magulang mo. Ibang klase ka talaga, Ador, na mag-isip. Kaya mula ngayon, dahil may nabuntis ka, abay, tigilan mo na yung panluloko mo sa mga babaeng yan. Dahil baka kung ano pang mangyari sa'yo. Abay, hindi gawang biro yung ginawa mo. Panluloko. Yung kakilala ko nga, ilang babaeng niloko, anong nangyari sa kanya?
Abay, ewan ko kung yung mga babae yung gumante. Abay, nabalitaan lang nila na chap-chap yung katawan, nilagay sa sako. Siguro, may kinalaman doon sa mga babaeng niloko niya. Abay, sa panahon ngayon na to, huwag kang masyadong manloko ng mga babae dahil hindi mo alam. Ibang gumanti, mga babae, maniwala ka. May nabuntis ka na, bay, pakasalan mo na yan. Pilitin mo yung tatay mo na isan na yung lupa ninyo nang sa ganoon ay makapagpakasal na kayong dalawa ni Celia. Bueno, yan ang lamang sigurong masasabi ko sa'yo, Ador, at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit. No problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.